Sa mga oras na ito ay sinabi ng kalaban na oras na para tapusin ang laban na ito. Pagkasabi niya nito, ay naglabas siya ng pulang aura na nagmumula sa kanya. Samantala si Dongcheol nang makita ito, ay napatanong kung ano na naman ang ginagawa nito, at habang iniisip pa niya ito, ay ginamit na ng kalaban ang kanyang skill na Giant's Authority Blood Rain. Pagkatapos nga niyang gamitin ito, ay bumagsak mula sa kalangitan ang tila ulan na mga atake, patungo kay Dongcheol. Napamura naman siya matapos makita ito, at ginamit ang kanyang aura skill na Thunderstorm, upang mapawalang bisa ang ataking ito ng kalaban, at kasunod nga nito ay nagkaroon ng malaking pagsabog sa kinatatayuan niya. Matapos mawala ang usok, ay makikita si Dongcheol na ngayon ay tadtad na ng tama ng ataking iyon ng kalaban. Habang napapasuka pa ito ng dugo mula sa tinamo niyang mga pinsala, ay napapamura ito at sinabi na hindi siya pwedeng mamatay ng ganito lamang, ngunit kahit gusto pa niyang lumaban, ay hindi na kaya ng kanyang katawan at bumagsak na ito sa lupa. Matapos namang makita ito ng kalaban, ay sinabi niya na medyo nahirapan din siya sa kanya, dahil sa sandaling ito ay naubos niya ang lahat ng kanyang Giant's Blood Authority sa laban na ito. Pagkatapos makumpirma na nagtagumpay siya sa kanyang misyon, ay tumingin siya sa paligid, at saka biglang nawala sa kanyang kinatatayuan. Samantala sa lugar ni Soyeon, ay makikitang gising na siya ngayon, at sinusuri niya ang mga bakas ng dugo na nasa kanyang bahay, at upang malaman ang nangyari bago nito, ay ginamit niya ang kanyang kakayahan na blood memories. Matapos nga niyang gawin ito ay nagsimulang umilaw ang kanyang katawan, at dito niya nalaman na ang nagligtas sa kanyang buhay ay ang adorable na si Daesung Chaki, dahil matatandaan na ang manikang ito ang siyang pumatay sa babaeng kalaban. Kaya habang pinagmamasdan niya ang ngayon ay wala ng buhay na manika, ay ngumiti siya at nagpasalamat sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Sa gusali kung saan naninirahan ang pamilya ni Daesung, ay kasalukuyang nakikinig ng balita ang kanyang ina, tungkol sa mga bagay na nangyari sa mga S-rank na hunter, at ibinalita rin dito ang tungkol sa nangyari kay Dongcheol sa mismong ampunan na kanyang minamanage, at kung paanong nasa kritikal na kondisyon ito ngayon. Matapos niyang mapakinggan ang mga balitang ito, ay tila nag-alala naman ang kanyang ina, dahil ilang araw nang hindi ito umuwi. Kaya napatanong siya kung ano na ang nangyari dito, pagkatapos ay sinubukan niyang hanapin ang kanyang telepono. Ngunit habang ginagawa niya ito ay dumating ang kapatid ni Daesung na babae, at binanggit sa kanyang ina na tinawagan siya ni Chanho, at pinasasabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol kay Daesung. Tinanong naman ng kanyang ina, na ngayon ay nag-aalala pa rin, kung kailan ito sinabi ni Chanho, at kung ano ang ginagawa ni Daesung at hindi ito umuwi sa kanila. Sinabi naman ng kanyang kapatid na hindi niya alam, at hindi na rin naman niya kailangang alamin ito. Nagalit naman ang kanyang ina matapos marinig ito, at sinabi na bakit ganun ang kanyang pag-uugali, kahit pa ginawa at ibinigay na ng kanyang kapatid ang maraming bagay sa kanila. Habang abala pa ang mag-inang ito sa kanilang family bonding, ay isang lalaki naman ang makikita sa tuktok ng isang gusali, at pinagmamasdan ang aktibidad ng pamilya ni Daesung. Pagkatapos ay sinabi ng lalaking ito, na ang kanyang misyon ay kumuha lamang ng isang hostage, at patayin ang isa, habang iniisip niya ito ay dumidila pa ito ng tululaway. Pagkalipas ng ilang oras ay hating gabi na, habang ang pamilya ni Daesung ay kasalukuyang mahimbing ang pagkakatulog, ay makikita na ang lalaki kanina ay ngayon ay nasa bintana na ng kanilang bahay. Habang pinagmamasdan nito ang kanyang magiging biktima, ay nakangiti pa ito, at iniisip ang kanyang mga gagawin sa mga ito. Ngunit sa sandaling hahawakan na niya ang bintana, upang buksan ito, ay nakaramdam siya ng matinding sakit, dahil mayroong barrier na nagpoprotekta sa lugar na ito. Habang nagugulat pa siya sa kung ano ang nangyari, ay bigla namang umilaw ang kwintas na suot ng ina ni Daesung. Habang nangyayari ito ang lalaki sa labas ng balkonahe, ay napapamura, at tinatanong, kung nag-set up ba si Daesung ng protective barrier sa kanilang bahay. Habang iniisip pa niya kung paano niya bubuksan ito, ay isang espada ang tumusok sa kanyang dibdib, na agad namang naging kritikal na tama sa kanya. At dahil sa laki ng espada na ito,
ay nagmukha siyang tinuhog na parang barbecue. Pagkatapos ay sinabi ng may-ari ng espada, na ang Great Lady ay kasalukuyang natutulog, at kung gusto niyang mamatay ng matiwasay, ay ititikom niya ang kanyang bibig, at tumahimik. Gulat naman ang lalaking ito matapos makita ang higanteng halimaw na biglang lumabas at sumaksak sa kanya. Naisip tuloy niya na kahit wala pala dito si Daesung ay nagagawa pa rin niyang magsamo ng ganitong klaseng mga halimaw. Habang nakatuhog pa rin ito sa espada ng demonyong ito, ay agad itong nagmakaawa, at pinatitigil siya sa kanyang balak gawin. Sinabi pa niya na magpapaliwanag siya, ngunit sinabi lang nito na ang kanyang Panginoon na mismo ang magtatanong sa kanya, kung ano ang kanyang pakay sa lugar na ito. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena kung saan makikita ang malaking bilog na buwan sa ibabaw ng lawa, at kasunod nito ay nagkaroon ng pagsabog at lumitaw mula rito ang higanteng dragon, at sa ulo nito ay makikita ang isang tao. Pagkatapos nito ay lumabas ang isang notification, na binabanggit na ang Demonic Dragon's Quest ay nakumpleto na, dahil dito ang kanyang Pantheon's Advent ay umabot na ng 99%. At bilang reward ay binanggit na ang kanyang magical body, ay tuluyan ng napalaya. Dahil dito ay magbabalik na muli ang kanyang buong lakas. Samantala ang lalaki pala sa ibabaw ng ulo ng dragon ay walang iba kundi ang ating bida na si Daesung, at sa sandaling ito ay naging kulay puti na ang kanyang buhok. Habang ito ay nakangiti pa ay naisip niya na sa wakas ay bumalik na rin ang kanyang dating lakas, at habang ninanamnam pa niya ang sandaling ito, ay isang mensahe ang dumating at binanggit sa kanya na nahuli niya ang isang daga na nagtatangkang saktan ang kanyang pamilya. Pagkatapos namang marinig ito ay biglang nagbago ang muod ni Daesung, at pinauulit pa sa kanyang alagad kung ano ang kanyang sinabi. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena, at napunta sa kastilyo ng Demon King na si Daesung. Sa ibaba ng kanyang trono ay makikita ang lalaking nagtangka sa buhay ng kanyang ina, at habang naguguluhan pa ito, ay tinatanong niya ang kanyang sarili kung nasaan na siya ngayon. Habang iniisip niya ito ay nakarinig siya ng mga yabag na papalapit sa kanya, samantala si Daesung na kasalukuyang papunta na sa lalaking ito, ay nagsimulang tumanggap ng mga mensahe mula sa mga demonic na nilalang na nagpapakita na sinasamba nila siya, habang ang iba ay nagpapaabot ng kanilang pagbati, dahil sa muling pagbalik ng lahat ng kanyang kapangyarihan, at ang iba pa sa kanila ay hinihiling sa kanya na palayain na rin sila mula sa pandemonyum. Sa kabilang banda si Daesung matapos makita ang lahat ng ito, ay napatanong kung bakit biglang nagparamdam ang mga ito sa kanya, at matapos basahin ang lahat ng ito, ay sinabi niya sa kanila na mag-antay lamang, at palalayain din niya sila. Pagkatapos nito ay itinuon naman niya ang kanyang pansin sa lalaking nasa kanyang harapan, at direktang itinanong kung sino ang kanyang master. Habang tinatanong niya ito ay makikita ang galit na mukha ni Daesung na tila isang pagkakamali lang niya ay magiging katapusan na niya. Samantala sa Hon's Southern Altar ay makikita ang dalawang lalaki na umatake kay Changsik at kay Dongchul. Sa mga oras na ito ay kaharap nila ang Southern Bishop na mayroong maskara ng mata sa kanyang mukha. Sa sandali ding ito ay tinanong ng Bishop kung ano ang nangyari sa kanilang misyon, at kung ano ang nangyari sa kanilang target. Sinabi naman ng isa na nagawa niyang mapatay ang rank 2 sa mga S-rank na si Dongchul. Sinabi naman ng isa pa na muntik na niyang napatay ang kanyang target, napatanong tuloy ang isang lalaki kung bakit. Sinabi naman nito na dahil sa may nangialam sa kanilang laban, kaya nakatakas ito sa kanya. Habang tila nagtatalo pa ang dalawang ito, ay binanggit ng Bishop na napatay na si Guzman, at si Sagat ay nawawala. Marahil ang sinasabi nito Guzman ay ang babaeng pinatay ni Daesung Chaki, at si Sagat ay ang taong nahuli ng isa sa mga alagad ni Daesung. Nagulat naman ang lalaking maputi, at tinatanong kung ang tinutukoy ba niya talaga ay si Guzman the Devil, habang ang isa naman ay tinatanong kung paano iyon nangyari, dahil ang kanyang pinuntahan na target ay ang pinakamahina sa mga class hunter. Habang nagtatalo pa ang dalawang ito tungkol sa posibleng nangyari kay Guzman, ay bigla silang pinatigil ng Bishop. Sa sandaling ito ay makikita na tinanggal na nito ang kanyang maskara, at matapos niyang gawin yon ay biglang lumaki ang ulo nito.
At makalipas ang ilang sandali ay makikita ang nakakakilabot na itsura ng bishop. Sinabi niya sa dalawa na bibigyan niya sila ng authority bilang isang apostol, basta siguraduhin lamang nila na mapapatay nila kaagad si Daesung. Sa isang ospital ay makikita na ang pinto, patungo sa isang kwarto, ay bantay sarado ng mga hunter. Ang pasyente pala sa loob nito ay walang iba kundi si Chang-sik, na ngayon pa lamang nagigising. Nang makita naman ito ng babae na nasa tabi niya, ay agad niyang ipinatawag sa mga tauhan na nasa paligid ang doktor, kinumpirma naman ito ng isa sa mga tauhan, at umalis. Samantala si Chang-sik ay tinatanong ang babae kung nasaan siya ngayon, sinabi naman nito na siya ay nasa ospital, saka tinanong kung okay lang ba siya, dahil dumanas siya ng pagka-shock mula sa pagkaubos ng kanyang aura. Matapos marinig ito ay sinabi niya na nakakahiya ang nangyari sa kanya, samantala ang babae nang makita na nagsisimula na itong tumayo sa kanyang kama ay pinigilan siya nito dahil hindi pa siya ganap na magaling. Samantala matapos namang makaupo ito ay tinanong niya kung nasaan si Harin. Sinabi naman ng isa sa mga tauhan na nandoon na nagtungo ito kay Dongcheol, agad naman siyang pinagalitan ng kasama niya dahil sa pagsasabi nito. Kaya matapos marinig ito ay tinanong ni Chang-sik kung ano ang nangyari kay Dongcheol, at dahil wala na rin silang choice, ay malungkot nilang sinabi na si Dongcheol ay inatake rin ng isang di kilalang lalaki, at ngayon ay nasa critical na kondisyon. Habang si Harin naman ay agad na nagpunta doon upang iligtas ang buhay ni Dongcheol. Matapos namang marinig ito ay nagulat siya sa sinapit ng kanyang kasamahan na si Dongcheol at nag-aalala para dito. Sa pagsasaisip nito ay agad na sinubukan niyang tumayo sa kanyang kama, at tinatanong ang babae kung saan ito nakakumpain, ngunit pinipigilan siya ng babae dahil hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Nagalit naman si Chang-sik sa ginawa niyang ito, at sinigawan ang babae, at tinatanong kung saan siya matatagpuan. Samantala sa isang ospital ay maririnig ang paulit-ulit na paggamit ni Harin ng kanyang skill na rapid regeneration, at sa sandaling ito ay pinipigilan na siya ng hunter na kasama nila, dahil ang lahat ng sugat na makikita sa labas ng kanyang katawan ay magaling na. Ngunit si Harin ay tila hindi pa rin kontento dito, at pilit na ginigising si Dongcheol. Makikita rin sa kanyang mukha ang labis na pag-aalala, sinasabi pa niya na kailangan niyang gumising, dahil hindi pa niya oras na mamatay, at marami pang nangangailangan sa kanya. Habang patuloy niyang ginagawa ito ay bumukas ang pinto, at sa sandaling ito ay pumasok si Chang-sik, na kagaya ni Harin ay nag-aalala rin para kay Dongcheol. Habang pinagmamasdan niya ito, ay nakita niya na lahat ng mga sugat nito sa katawan ay gumaling na, ngunit nananatili pa rin itong walang malay. Kaya tinanong niya ang lalaki sa tabi kung patay na ba ito, sinabi naman ng hunter na ito ay kasalukuyang nasa koma, ngunit base sa medical data, siya ay isa ng brain dead. Matapos marinig ito ay napuno ng galit si Chang-sik at minumura ang mga taong gumawa nito sa kanyang kaibigan. Tinatanong din niya kung sino ba itong mga bastardong Honsi na ito. Sinabi naman ng hunter na ginagawa na ng asosasyon ang kanilang makakaya upang mahanap at matukoy ang pagkakakilanlan ng organisasyong ito. Habang sinasabi niya ito ay tumunog ang kanyang telepono at sa kabilang linya ay binanggit ng direktor sa kanya na kasalukuyan ay isang S-rank na gate ang bumukas. Nang marinig naman ito ni Harin at Chang-sik ay makikita sa kanilang mukha ang labis na pagkagulat dahil ang timing nito ay wala nang isasama pa. Sa mga oras na ito ay makikita sa ibabaw ng mga gusali ang malaking pulang gate. Sa kabilang banda ang mga empleyado ng asosasyon na kasalukuyang nagmumonitor nito ay abala at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Samantala ang branch manager ay iniisip na si Chang-sik ay kasalukuyan dumaranas ng aura shock. Habang si Dongcheol naman ay wala pa ring malay, at si Hanyul ay kasalukuyan ding inaayos ang kanyang aura machine na nawasak noong huli nilang laban. At ang natitira na lamang sa mga class na hunter ay si Harin at si Seoyeon na parehong support type na hunter. Sa pagsasaisip nito ay inutos niya sa mga empleyado na mag-issue ng red alert sa oras na ito, at lahat ng mga hunters na nakarehistro sa asosasyon ay kailangang tawagin bilang paghahanda sa S-rank gate na ito.
Pagkatapos nito ay nagsimula ng tawagan ng mga empleyado ang iba't ibang mga clan upang ipaalam ang utos na ito. Habang nakikita naman ito ng branch manager, ay makikita rin sa kanyang mukha ang pagkabahala sa posibleng mangyari sa S-rank gate na ito. Samantala sa kastilyo ng Demon King, ay makikita na ang kanina'y masigla pa na kalaban, ay ngayon ay tululaway na naman, at tila sinaniban ng kung ano. Habang nangyayari pa ito sa kanya, ay nagkaroon ng koneksyon ang mga mata ni Daisung at ng kalabang ito, pagkatapos ay sinabi ni Daisung na ibigay ang lahat ng memorya na mayroon siya. Pagkasabi niya nito ay pumasok sa kanyang isipan ang lahat ng mga nakita at narinig ng taong ito. At isa na nga rito ay ang mukha ng bishop. Pagkalipas ng ilang sandali, ay tinapos na niya ang prosesong ito, at sinabi na ang final boss ay ang nakita niya na mayroong malaking ulo, at kakaibang mata. Sa mga oras na ito ay napuno na ang mga kalsada ng mga sasakyan na nagmamadali na makalabas mula sa lungsod, upang matakasan ang malaking gate na lumabas sa gitna ng lungsod. Binanggit din ng reporter na ang mga pila ng sasakyan ay hindi na makita ang dulo, dahil sa sobrang haba, at sa kabilang linya naman, na papasok patungo sa loob ng lungsod ay makikita ang malaking bilang ng mga hunter na patungo dito. Binanggit din niya na mula sa isang source ay nalaman nila na si Changsik at Dongchil ay hindi makakatulong dahil sa kanilang mga injuries, at sa sandali ding ito ay hindi pa nagbibigay ng pahayag ang asosasyon tungkol sa bagay na ito. Samantala sa gusali kung saan naninirahan ang pamilya ni Daisung, ay makikita na nakaimpake na ang mga gamit ni Jisoo. Nang makita ito ng kanyang ina ay tinanong niya kung saan ito pupunta. Sinabi naman ni Jisoo na kailangan na nilang mag-evacuate kaagad dahil puno na ng kaguluhan sa labas. Nagalit naman ang kanyang ina nang marinig ito, at sinabi na ang kanyang kapatid ay hindi pa umuwi, ngunit siya ay basta na lamang aalis dito. Sinabi naman ni Jisoo na talaga bang nag-aalala siya para sa kanyang kapatid, dahil naniniwala siya na makakayanan na niyang protektahan ang kanyang sarili, dahil nagawa nga nitong talunin ang lahat ng mga halimaw noong nakaraang gate invasion. Habang nasa gitna pa ng pagtatalo ang dalawang ito, ay narinig nila ang pagbukas ng pinto. At sa sandaling ito ay nakita nila si Daisung, ngunit nagtataka sila kung ano ang ginawa niya sa kulay ng kanyang buhok. Sinabi naman ni Daisung na hindi siya nagpakulay, at normal lang ito. Pagkatapos ay itinanong niya sa kanyang ina kung saan sila pupunta. Sinabi naman ni Jisoo sa kanya na naghahanda na sila na mag-evacuate dahil sa S-rank gate na nasa gitna ng lungsod. Binanggit pa niya na kapag naging mapanganib na ay magkasama na lang silang tumakas sa lugar na ito. Napangiti naman si Daisung sa kanyang kapatid at saka sinabi sa kanyang ina na hindi na nila kailangang umalis ng bahay na ito dahil ito na ang pinakaligtas na lugar sa buong bansa. At ito mismo ang dahilan kung bakit siya pumunta ngayon dito, upang sabihin sa kanila ito. Binanggit pa niya na gaya ng sinabi ni Jisoo, ay tatalunin niya ang lahat ng mga halimaw na lalabas sa gate na yon, at babalik sa kanilang tahanan. Habang kinakabahan at naguguluhan pa ang mag-ina, ay mas pinili nila na magtiwala sa kanya, at sumang-ayon na lamang sa kanyang kagustuhan. Pagkatapos nito ay ngumiti siya sa kanila, at saka umalis upang magtungo sa lugar kung saan naroon ang S-rank gate. Sa mga oras na ito ang mga tangke ng militar at mga sundalo ay kasalukuyang pinapalibutan na ang lugar. Sa kabilang banda si Daisung, na ngayon ay nasa tuktok ng isang gusali, ay pinagmamasdan ang malaking gate na ito, at habang ginagawa niya ito ay naisip niya na marahil ay may kinalaman ito sa organisasyon ng Honse. At sinusubukan ng mga ito na papasukin siya sa loob ng gate na ito. To be continued sa Season 3 Part 6. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.